Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Bakit nga ba nagiging mas matindi? At mahirap tanggalin ang ating mapakas habang tayo ay tumatanda? Madalas ba na tuwing tumitingin ka sa salamin, napapansin mo na may lumalabas na naman na bagong pekas? Maraming mamahaling serum na ang nasubukan mo, pero tila walang pababago at ayaw pa ring mawala ang maito. Kung totoo yan, diretsahan kung sasabihin sa iyo, ang mga mamahaling serum na nangangakong magpapawala nga, pekas ay sayang lang sa pura. Ginagawa ka lang nilang paboritong biktima ng nga cosmetic manufacturer. O kaya naman, nasubukan mo na ang mga sikat na homemade cosmetic na nakita mo sa internet o TV at ang resulta ay namula at nangati pa, lalo ang iyong balat. Hindi ba nakaranas ka na rin ganitong mapait at nakakadismayang karanasan? Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa edad 60 patas, ang araw-araw na namumuhay na may problema sa mga pekas at pakukulay na mahirap tanggalin. At dahil dito, marami sa atin ang umiwas na tumingin sa salamin, iniisip na, matanda na rin ako kaya wala na akong magagawa kundi tanggapin ang aking balat. Ngunit bago ka sumuko, pag-isipan muna natin saglit kung bakit nga ba mas nagiging matindi at mahirap tanggalin ang ating mapakas habang tayo ay tumatanda. Siguradong maraming tawang sasagot na ito ay dahil sa matagal na pagkakalantat sa sinang nga araw. Tama, ang ultraviolet, UV rays, ay isa sa mga pangunahing dahilan. Ngunit mayroong mas malalim at mas mahalagang dahilan na nakatago sa kalubluban eneheyong balat. Ito ay hindi ang pinsala mismo mula sa UV rays, kundi ang pagbagal ng skin cell turnover na siyang proseso ang pagbabago ang balat. At ang matinding pagkatuyo ang balat na siyang nagiging hadlang sa paglabas ng mapakas. Ito ang tunay na ugat ng problema. Isipin mo ito. Kahit gaano pakalinis ang tubig sa isang ilog, kung may nakaharang na basura at humento ang daloy nito, ang tubig ay magiging maputik. Ganun din ang ating balat. Ang iyong balat ay natural na may kakayahang itulak palabas ang melanin na siyang sanhingang pekas bilang dumi. Ngunit habang tumatanda, bumabagal ang prosesong pagbabago ng balat at dahil sa pagkatuyo, tumitigas ang balat, kaya't ang mga pekas ay nananatili at nakakulong sa ilalim ng balat. Ang maliit na error na ito sa siklo ng balat ang tunay na dahilan kung bakit hindi nawawala ang iyong mga pekas gaano mo man subukan. Alam mo ba ang katotohanan ito? Sa video na ito, ipapakilala ko sa inyo ang tatlong pinakamabisang paraan na gumagamit ng purong pulot pukyutan upang dahan-dahang palambutin ang matigas at hindi na nagbabagong balat at malakas na susuportahan ang paglabas ng pekas. Kapag pinasama ang simpleng sangkap sa kusina, mababawi ng iyong balat ang translucency nito. Siguraduhin tapusin ang video para makita mo ang paraan na akma para sa iyong balat. Ang aking channel ay nagbabasa ang higit sa 500 bagong medikal na paaral taon-taon mula sa buong mundo at masinsinang nagsasaliksik na magaparaan para sa magataong 60 pataas upang pahabain ang kanilang maluso na buhay nang hindi gumagastos ng malaki. Nagbabahagi rin ako ng laman tungkol sa pagkain at kalusugan para sa inyong mga nasa edad 60 pataas upang manatiling bata at malusog. Upang hindi mo makalimutan kung nasaan ang video na ito at
Upang hindi mo mapalampas ang mga pinakabagong impormasyon sa hinaharap, mag-subscribe na sa aking channel ngayon. Alam mo ba ang tungkol sa sikat na remedyo na gumagamit ng baking soda para mawala ang bekas? Ito ay ang paghahalongang baking soda at langis at pagkatapos ay ipapahid ito sa bekas. Kung iniisip mong subukan ito, itapon mo na agad ang ideyang iyan. Huwag kang maniniwala sa ganitong kalokohang impormasyon. Bakit? Hindi mo dapat ipahid ang baking soda sa iyong balat? Sa likod nito ay may nakatagong napakalaking katotohanan sa dermatolohiya. Ang baking soda ay may napakalakas na alkalina na katangian. Ang ating malusog na balat ay pinoprotektahan ng isang bahagyang acidic na balance. Ang pagpapahid ng malakas na alkaline na baking soda ay parang sa pilitang tinutunaw at inaalis ang ibabaw ng balat na parang nasuno. Sa totoo lang, hindi ito gawang ng matinong paisip. Totoo na maaring pansamantalang matanggal ang ibabaw ng bekas at magmukha itong kumupas. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos nito? Ang balat na nakaranas ng matinding pinsala ay maglalabas mas maraming melanin upang protektahan ang sarili. Bilang resulta, ito ay magiging post-inflammatory hyperpigmentation, isang mas may itim at permanenteng pagkakaizadachi, lalo na sa manipis at sensitibong bala ng mga nasa edad 60 patas, ito ay magiging mapaminsala. Walang anumang magic, remedyo sa mahomemade na produkto na agarang makpapawala ng bekas. Hindi ba't oras na upang ihinto ang pananiniwala sa mga magandang kasinungalingan? Ang dapat nating gawin ay hindi pahirapan at tunawin ang balat. Ang mahalaga ay punuin ang balat ng sapat na moisture. Dahan-dahang palambutin. At lumikha ang isang pundasyon upang ang balat mismo ang maktulak palabas na bekas. Kaya naman, ang pinakamainam na inirekomenda ko ay ang paraan na gumagamit na purong pulo-pukyutan. Bakit sa dami nga sangkap? Purong pulo-pukyutan ang dapat nating piliin? Tatalakayin ko ng detalyado ang kamangha-manghang dahilan. Nasiyahang ka sa pagpahit nege pulot pukyutan sa toast o paglalagay nito sa iyong hindi ba? Ito ay isang napakatamis at masarap na regalo mula sa kalikasan. Ngunit, ang pulot pukyutan ay hindi lamang isang matamis na sirup. Sa katunayan, ang pulot pukyutan ay nakatagungang dalawang malakas na kapangyarihan na kinakailangan upang itula palabas ang sanhi ng bekas. Ang unang kapangyarihan ay ang malakas na kakayahang mag-moisturize na humihigop moisture mula sa hangin patungo sa balat. Ang pulot pukyutan ay may natatanging katangyan na humahawa sa moisture at hindi ito pinakawalan. Ano ang mangyayari? Kung pahiran mo ngang pulot pukyutan ang balat na tuyong-tuyo na parang Sahara, desert dahil sa edad, ang moisture ay malalim na hihigupin sa loob ng balat at ang matuyong selula ay magiging malusok at muling babalik ang buhay. Ang pangalawang kapangyarihan ay ang kakayahan ng enzyme na palambutin ang balat. Ang purong pulo-pukyutan ay naglalaman hindi lamang ng bitamina at mineral, kundi pati na rin ng malilit na dami ng amino acid at enzymes na buhay. Ang mga enzymes na ito ay dahan-dahang nagpapalambot ng matigas na balat na nababalutan ng lumang patay na balat na parang balat ng sanggol. Alam mo bang katotohanan ng ito? Siyempre, gusto kong linawin na ang pulot pukyutan mismo ay walang malakas na kapangyarihan na mapaputi ngang bekas na parang pampaputi. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng pulot pukyutan bilang pampalambot, maari nitong lubos na ay moisturize ang balat
at bawasan ang iritasyon mula sa ibang mga sangkap. At nagiging pinakamahusay itong suporta para sa ligtas na paghahatid ng mga sangkap na nagpapaputi sa kalubluban ng balat. Kaya naman, ang paggamit ng purong pulot-pukyutan ang pinakamainam na pagpipilian upang pabatain ang balat, ngumga na sa edad 60 pataas. Ngayon, ipapakilala ko na ang tatlong pinakamabisang paraan upang matulungan ang paglabas ngang pagkas sa pamamagitan ngang pagsasama ngang purong pulot-pukyutan sa dalawang iba pang sangkap. Ang unang kombinasyon ay purong pulot-pukyutan, unsweetened plain yogurt at olive oil. Ang kombinasyong ito ay isang gintong balanse, rigide, na sabay-sabay na nagbibigay ng moisture, banayad na exfoliation, at barrier. Function sa pamamagitan ng oil. Bakit pinagsasama ang yogurt at olive oil? Hayaan mong ipaliwanag ko ang background nito. Naramdaman mo na ba na medyo magaspang o matigas ang iyong balat kamakailan? Iyan ay senyales na ang mga lumang patay na balat na dapat matanggal ay nakakapit sa ibabaw ng iyong balat. Kung pababayaan mo ang tigas na ito, gaano man kamahal ang masangkap na ilagay mo, hindi ito makakarating sa kalubluban ng balat. Para lang itong pagtatapon ng pera sa kanal. Dito papasok ang unsweetened plain yogurt. Nakita mo na ang malinaw na likido sa ibabaw ng yogurt, hindi ba? Ang likidong iyon ay mayaman sa lactic acid. Ang lactic acid, na tinatawag ding fruit acid, ay isang sangkap na ginagamit bilang banayad na peeling agent sa mga skin clinic. Ang lactic acid na, ito ay dahan-dahang nakpapaluwag ng malumang patay na balat na naglalaman ng pagkas at pinadadali ang pagtanggal nito. Gayunpaman, kung yogurt lang ang ipapahit sa balat, maaring masyado itong magpatuyo sa balat, nege-mege na sa edad 60 patas. Kaya naman, nagdaragdag tayo nege, pulot-pukyutan para sa maraming moisture. At pinagsasama pa ito ng olive oil. Ang olive oil ay mayaman sa vitamina A na pumipigil sa pakalawang ng balat at oleic acid. Na halos kapareho NZ, sebong NG, tau. Sa mga pag-araw NG, dermatolohiya, napatunayan na ang oleic acid ay napapalakas ng barrier function ng balat at malakas na pumipigil sa pagkawalan ng moisture. Ang kaunting iritasyon mula sa lactic acid ay dahan-dahang babalutan ng pulot-pukyutan at olive oil habang pinapalambot ang balat at inalis ang pagiging maputla nito. Narito ang paraan ng paggawa at paggamit. Una, kumuha ngang 1 kutsara ng unsweetened plain yogurt sa isang mangkok. Magdagdag ng 1 kutsarita ng purong pulot-pukyutan. Pagkatapos, maglagay lamang ng ilang patak ng edible o skincare, grade na extra virgin olive oil. Pahaluin ng mabuti gamit ang kutsara hanggang maging makinis. Ilagay ng dahan-dahan sa malinis na balat pagkatapos, mahugas ng mukha, lalo na sa mga bahaging may pakas o pakukulay, hayaan ito sa loop ang 3 hanggang 5 minuto. Huwag hayaang masyadong matagal dahil maaring matuyo ang balat. Kaya sundin ng mahigpit ang oras. Sa huli, banlawan ng maingat sa pamamagitan ng pagbuhos ng maligamgam na tubig sa mukha at huwag kuskusin gamit ang daliri. Siguradong mamamangha ka sa lambot ng iyong balat pagkatapos banlawan. Ang susunod na pangalawang kombinasyon ay purong pulot-pukyutan, green tea, powder, at harina ng trigo o harina ng bigas. Ito ay isang Japanese style na whitening pack na mahigpit na nagdidikit ng vitamin C at antioxidant sa balat. Sa tulong ng pulot-pukyutan, bakit pipiliin ang green tea at harina ng trigo?
Hayaan mong ipaliwanag ko ang dahilan. Naramdaman mo na ba na ang iyong balat ay tila nasusunog at nasisira kapag nalantat sa sinak ng araw? Kapag nalantat sa sinag ng araw, maraming reactive oxygen species na siyang sanhi ng pagkalawang ng balat ang nabubuo sa loob ng balat at ito ay sunod-sunod na gumagawa nga melanin na siyang sanhi ng bekas. Upang mapigilan ang pagkalawang ng balat na ito, ang green tea ang pinakamabisa. Ang pulbos na green tea ay mayaman sa bitamina C na nakpapaputingang melanin na sanhingang bekas at catechin na malakas na pumipigil sa pagtanda ng balat. Sa mga pag-aral ng Universidad sa Japan, napatunayan na ang catechin green tea ay may epektong mabawasan ang pinsala sa balat na dulot ng UV rays. Ngunit kung ang pulbos ng tee sa ay hahaluan lamang ang tubig o pulot pukyutan, ito ay magiging malapot at hindi didikit ng mayos sa balat. Kaya naman, pinagsasama natin ang harina na trigo o harina na bigas bilang pampabuklod. Ang harina NH trigo at harina NH bigas mismo ay may kakayahang dahan-dahang tanggalin ang dumi sa kalobluban ng pores. Ito ay parang mudpack. Ang kamanghamanghang sangkap na pampaputingang green tea ay ididikit ng harina ng trigo sa balat at ang pulo-pukyutan ang gagawa ng daan upang ang masangkap na ito ay makapasok ng malalim sa balat. Ang kooperasyong ito ang tatlo ay magpoprotekta sa iyong balat mula sa UV rays at maglalabas neha translucency nito. Narito ang paraan ng paggawa at paggamit. Una, kumuha ng 1 kutsarangang edible wheat flour o rice flour sa isang mangkok. Magdagdag ng 1,3 kutsarita ng green tea powder o matcha. Paghaluin mo na ang pulbos ng mayos upang walang bubuo. Pagkatapos, magdagdag ng 1 kutsarita ng purong pulot pukyutan. Sa simula, ito ay magiging buo-buo, ngunit dahan-dahang magdagdag ng ilang patak ng maligamgam na tubig habang hinahalo. Tapusin ito sa isang paste na kasing tigas ng mayonnaise na hindi tutulo kapag inilagay sa mukha. Dahan-dahang ipahid ito sa balat, lalo na sa mga bahaging may bekas. Hayaan ito salop ng 3 hanggang 5 minuto. Ang pinakamahalagang punto ay banlawan ito bago matuyo ng tuluyan ang ibabaw dahil kapag natuyo ang pak na ito, ito ay magiging malutong at alisin ang moisture na balat. Banlawan ng mabilis kamatang maraming malakamkam na tubak at huwag kuskusin ang balat gamit ang magaspang na pulbos. Magiging isang napakagandang oras ito para mag-relax dahil mapapawi ang iyong pagod sa sariwang amoy ng green tea. Sa wakas, ang ikatlong kombinasyon ay purong pulot pukyutan, sikim milk powder, at distilled water. Ito ay isang paggamit ng kaalaman ng milk bath na minahal ng reyna ang kagandahan na si Cleopatra na inilapat sa isang face pack. Ito ay isang napakabanayad na pack na malinis na naalis ng pagiging mapula. Bakit gagamitin ang skim milk? Hayaan mong ipaliwanag ko ang background. Naramdaman mo na ba nakapahinawakan mo ang iyong mukha? Wala na ang dating lambot at tila matigas na? Ang pagtigas ng balat ay isang mapanganib na senyales na ang kakayahan ng balat na mag-cell turnover na siyang proseso energy pagbabago. Energy sa lulangang balat ay bumaba ng matindi. Ang skim milk o non-fat milk powder ang dahan-dahang napapalambot ng matigas na balat na ito. Madalas itong
ibinebenta sa mga seksyon ng pagawangang matamis sa supermarket. Ang skim milk ay naglalaman ng mataas na kalidad na amino acid na siyang bumubuo sa mga selula, energy, balat, at maliliit na dami energy, lactic acid, tulad, yogurt. Ang amino acid ay isang napakahalagang nutrient na siyang pinakmulan ng natural moisturizing factor na nagpapanatili ng moisture sa balat. Kapag ito ay pinagsama sa pulo-puyutan, ang matigas na balat ng mga nasa edad ng 10 pataas ay pupunuin ng sapat na sustansya at moisture at inaasahang magpapalambot ito na parang balat ng sanggol kapag lumamot ang balat. Muling gagalaw ang gulong ng cell turnover na huminto bilang resulta. Ang mga pekas na nananatili sa kalubluban ng balat ay natural na makakaroon kapaligiran upang madaling matanggal bilang dumi. Narito ang paraan ngang paggawa at paggamit. Una, kumuha ngang 1 kutsara ngang skim milk powder sa isang mangkok. Magdagdag ngang 1 kutsarita ngang purong pulot-pukyutan. Pagkatapos, unti-anting magdagdag nen distilled water na mabibili sa botika. Kung walang distilled water, mariring humamit ng malinis na malikham-kham na tubig. Pagaluin ng mabuti gamit ang kutsara hanggang maging medyo malapot na likido. Ipahit ng dahan-dahan sa buong mukha pagkatapos maghugas ng mukha. Ang pek na ito ay may katangian na madaling tumulo kumpara sa 2 pang pek. Kaya naman, pinakamainam na gawin ito habang nakababat sa paliguan. Ang singaw ng tubig sa paliguan ay magbubukas ng pores at ang sangkap ng pulot-pukyutan at gatas ay mas madaling makakapasok sa kalubluban ng balat. Hayaan ito sa loob ng minuto habang nagre-relax. Pagkatapos ng oras, banlawan ng dahan-dahan gamit ang maligamgam na tubig at huwag kuskusin. Siguraduhin tingnan ang iyong balat sa salamin na mas naging maliwanag ang kulay pagkatapos banlawan. Hanggang dito, naipakilala ko na ang 3 kamanghamanghang homemade pack na gumagamit ng purong pulot-pukyutan. Lahat ng ito ay madaling gawin gamit ang mga simpleng sangkap sa kusina. Ngunit mayroong isang mahalagang pangako na kailangan ninyong sundin ng mahigpit. Bagaman mas banayat sa balat ang mga nakabase sa purong pulot-pukyutan kumpara sa mga kemikal na kosmetiko, kung gagamitin ito ng mali, maaari itong magdulot ng problema sa balat. Upang maprotektahan ang iyong mahalagang balat, isaisip ang sumusunod na 3 patakaran. Ang unang patakaran ay huwag pababayaan ang pek-check ng food allergies. Ang recipe na ipinakilala ko ngayon ay naglalaman ng masangkap na madaling magdulot ng allergy. Tulad ng yogurt, harina ng trigo, at skim milk. Kung ikaw ay may allergy sa trigo o dairy products, iwasan ng husto ang mga recipe na gumagamit ng sangkap na iyon. Kahit na wala kang alam na allergy, palaging, magsagawa ng patch test bago ilagay sa mukha. Ipahid ang ginawang pack sa loob ng braso na isang malambot na bahaging balat sa laki ng 10 piso at hayaan ito sa loob ng 10 minuto. Siguraduhing walang pamumula, pangangati o butlig-butlig pagkatapos banlawan. Kung may counting discomfort, senyales ito na hindi ito amo sa iyong balat, kaya lubusan mo itong iwasan gamitin sa mukha. Ang pangalawang patakaran ay huwag na huwag kuskusin. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo sa lahat ng skincare. Maraming tao ang kumukuskus ng balat gamit ang kanilang mangga daliri kapag nagbabawa ng homemade pack. Lalo na ang mangga pack na gumagamit ng harina ng trigo o green tea powder na magaspang kayat kung
kuskusin. Ito ay parang kinakaliskis ang balat gamit ang papel de liha. Sa dermatolohiya, sinasabi rin na ang pisikal na friction ang pinakamalaking sanhi ng paglalang bekas at ang paglitaong loasma na parang ulap na bekas. Para mo na ring ginagawa ang iyong sariling bekas. Kapag nagbabawal, punuin lamang ang palat ng maligamgam na tubig at dahan-dahang ipahit sa mukha. Ang pag-ingat na hindi direktang mahawakan ng kamay ang balat ang pinakamabilis na paraan upang makaroon ng malinaw na balat. Ang ikatlong patakaran ay gamitin agad ang pagkatapos gawin. Ang homemade cosmetics ay walang anumang preservatives tulad ng mga komersyal na kosmetiko upang mapanatili ang kalidad. Kaya naman, huwag maglagay ng tirasa, lalagyan at ilagay sa refrigerator para gamitin sa susunod na araw o pagkatapos ng ilang araw. Kahit hindi nakikita, ang mikrobyo ay mabilis na dumarami sa masangkap. Kung ipapahid mo ang nabubulo na bagay sa iyong mukha, may pangganib na magdulot, ito nenge matinding iritasyon sa balat o impeksyon. Kahit na sa tingin mo ay sayang ang tira, itapon mo ito o ipahid sa likod ng kamay o sa lig at banlawan agad sa araw na iyon. Ang paggawa na sariwang pek sa bawat pagkakataon ang ganap na patakaran para sa ligtas na paggamit ng homemade pek. Ngayon, maraming salamat sa inyong mahabang pakikipag-ugnayan hanggang dito. Sa video ngayon, sinabi ko sa inyo na ang bekas na inaalala at pinoproblema ninyo ay hindi lamang tanda energy pagtanda, kundi dulot energy pagbagal, energy cell turnover at pagkatuyo. At sa halip na pahirapan ang balat ng malakas na sangkap tulad ng baking soda, gamitin ang moisturizing power at enzyme ng purong pulot pukyutan bilang pampalambot. Sa pamamagitan ng pagsasama ng pulot pukyutan sa yogurt at olive oil, green tea powder, at harina ng trigo, at skim milk, at distilled water, makakatulong ito sa ligtas na pagbabago ng balat. Tinalakay ko ang lahat ng ito ng detalyado at tapat, pinagsama ang siyentipikong pananaw at kaalaman ng nakaraang henerasyon. Maraming tao ang sumusuko at ayaw tumingin sa salamin, iniisip na matanda na. Ako, ayaw ko nang makakita ng mas maraming tao na umiyak dahil sa matinding iritasyon sa balat dahil sa mga mapaninang na kosmetiko. Ang iyong balat ay magbabago depende sa kung paano mo ito dahan-dahang hinahawakan at inaalagaan araw-araw. Ikaw na nakakuha ng tamang kaalaman na hindi pahirapan ang balat, kundi mahalin ito, ay hindi na ang ikaw kahapon. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Ang maasimpleng sangkap sa iyong kusina ang magiging pinakamahusay na kasosyo upang mapanatili ang iyong balat na malusog. Ang ilang minuto lamang ni maingat na skincare. Araw-araw ay mapapakinang palalo sa iyong ngiti sa loob. Ng 1 taon o 5 taon, ang aking channel ay buong pusong sumusuporta sa iyo upang patuloy na maging masaya sa pagtingin sa salamin at patuloy na mamuhay ng may kumpiyansa at positibo sa bawat araw. Dito, mayroon lamang akong isang pakiusap sa iyo. Bakit? Hindi mo ay dideklara ang iyong layunin sa skincare? Simula bukas sa comment section sa ilalim ng video na ito. Simula bukas, susubukan ko ang pek ng pulot pukyutan at yogurt.
Mag-iingat. Ako nahuwag kuskusin ang muha kapag nababawal. Hindi na ako malilinlang ng mamahaling serum. Kahit gaano pa kaliit, ayos lang. Kapag isinulat mo ito sa iyong sariling mga salita, ito ay magiging isang matibay na desisyon para sa magandang balat sa hinaharap. At ang deklarasyong iyon ay magiging malaking inspirasyon din para sa iba pang makamanunood na nakakaranas din ng problema sa pakas at paktanda ng balat. Sa channel na ito, gusto kong gawing isang mainit na komunidad, ang comment section, para sa mga taong gustong mamuhay ng positibo at maganda. Naghihintay ako sa iyong pakilos. Kung naramdaman mong kahit kaunti ay nakatulong o naging interesante ang video ngayon, mangyaring pindutin ang like button. Malaking inspirasyon ito sa akin. Patuloy akong magbabahagi ng pinakabagong at tapat na impormasyon upang suportahan ang iyong kalusugan at manatiling bata ang iyong balat, kaya't kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring mag-subscribe. Ang kaunting pagpupursig mo araw-araw ang lilihan ng makinang na balat sa hinaharap. Sama-sama nating alakhanang malambot at punong-puno na moisture na balat na hindi nalulupik na edad. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Makita-kita tayong muli ng nakangiti sa susunod na video.